siguradong ang daming mainteresado na investors. Hindi man lang sila yung may pera na pwedeng mag-invest dito sa atin. Ibigay natin sa mga Japanese, sa mga Koreans, South Korean contractors. Sabi dito mga kababayan sa balita ng ABS-CBN News, Finance Chief Jokno shans banning Chinese contractors in Philippine projects. Hindi na magkasundo yung mga opisyal mga kababayan. Yung mga senador, lalo na si Senate President Mig Zubiri, gusto nang i-boycott itong mga mga Chinese companies. Pati yung pagbili natin ng mga Chinese products, dapat niya wag na tayong bibili. Kasi lalo niya natin pinapayaman yung China. Tapos, yung yaman ng China, ginagamit sa pagpalakas ng military para iboli tayo. Kaya lang, si Joke ng mga kababayan, iba yung posisyon niya. Paano niya yan, Mr. Maravillas? Pag-usapan po natin. Diba? But before ko na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ayos! Kontra po si Jokno. Sabi rito, Finance Secretary Ben Jokno shut down Wednesday suggestions to ban Chinese contractors from participating in Philippine projects. Tuloy lang yan, tuloy. Bakit niya Mr. Maravillas ganon si Jokno? May pagbinasa po natin itong position niya, may mga puntos naman po siya. Kasi nga po, it could affect our economy. Tama naman po. Pati yung trabaho dito sa ating bansa, pwedeng maapektuhan, may negative impact po siya. Malalim na kasi po yung dealings natin sa mga Chinese contractors and Chinese businessmen. Inayaan ng para tayong na bitag na tayo po ng mga Chinese. Sino niya, Mr. Maravillas, yung may pasimono niya? Alams na this, mga kababayan. Kaya sabi po ni Jokno, in case anya decision is made to ban Chinese contractors from participating in pipeline projects of the national government, it may affect the implementation of the official development assistance projects from bilateral or multilateral ODA partners alike. Sabi po ni Jokno sa Senate Finance Committee. So, paano yan? Senate President Migs Zubiri, ano yung magiging paliwanag po ninyo? Paano ninyo ika-counter yung mga statements na to ni Jokno? Away-away na niya, Mr. Maravillas. Huwag tayo mag-away po. Ito, mga discussions lang po. Kasi magtatagumpay niyan lalo yung mga Chinese. Yung taktika po nila, divide and conquer. Kaya nga po, nag-commission sila, nag-top sila ng mga propagandista, mouthpiece nila dito sa ating bansa. Maririnig po ninyo. Sila very active sa social media, pati mainstream po. Isa dito mga kababayan, si Tio Laurel. Pag narinig ninyo si Tio Laurel po, talagang sabagay, Tio. Di kaya, Mr. Maravillas, isa yon sa mga nakasalok? Hindi ko alam. Hindi ko alam po mga kababayan ko isa sa mga nakasalok. Wala tayong idea po. So sabi ni Jokno, the proposed ban niya could also affect locally funded projects
in public-private partnerships if their main contractors, suppliers, or subcontractors were Chinese firms or nationals. Madali naman lang ito po, ang daming Filipino contractor siguro na pwedeng mag-qualify. Yung idea naman po ni hindi naman po biglaan. Finance Secretary Jokno, yung nasa isip ni sa reading ko lang po, sa analysis natin, sa pagtingin natin, yung nasa isip yung idea ni Mig Zubiri, gradual disengagement po. Hindi naman po biglaan, agad-agad, hindi man po pwedeng ganon. Siyempre, may mga kontrata yan. Ang nasa isip siguro ni Mig Zubiri is gradual disengagement dito po sa mga Chinese contractors o yung mga existing, wag na muna nating galawin. Pero sa mga susunod na awards na mga contracts, bawal na sila. Bani nga, ibaba natin sila. So we will disengage with the Chinese contractors bilang protest natin sa ginagawa nilang pang-aapi. Kasi may punto na naman po, pambubuli sa atin. May punto naman po si Mig Zubiri. Bakit natin payayamanin ang isang bansa, mga kababayan, na binubuli tayo? So lalo tayo niya naaapihin, bubulihin, at hindi kaya natin na malabanan kasi lalo silang yayaman. Yung yaman nila galing pa sa atin. So tama yung sabi ni Mig Zubiri, ginigisaan niya tayo kasi sa sarili nating mantika. Kaya nga yung suggestion niya, we engage now with our friendly neighboring countries, ASEAN countries. Siguro naman may mga contractors from Japan, from Vietnam, yung mga friendly sa atin, Malaysia, Singapore, Indonesia, di ba? South Korea, or mga American contractors. So gradual disengagement sa mga Chinese kasi inaapi po tayo ng Chinese government. Lalo pa, yung mga Chinese contractors na to, Chinese-owned mismo. Yung gobyerno mismo ng China, yung may pag-ari, lalo itong yung isang na-mention mga kababayan, na-engage yan sa reclamation sa Manila Bay, mismong pag-ari ng Chinese government. Parang yung investor natin dito sa NGCP, yung national grid mismo ng China, it is a security risk mga kababayan. Talagang sinalaula talaga po tayo, binaboy. Di ba? Mag-usap po kayo, siguro Secretary Jokno with Mig Zubiri. Kailangan kasi we unite. We should have one voice mga kababayan. Kasi pag narinig na ganito ay nag-aaway-away na niya yung mga Filipino. Tuwang-tuwa niyan yung mga Chinese. Di ba? Lalabas kasi parang hindi na natin magawang mabuhay o umasinso yung ating bansa kung wala sila sa ating tabi. Di ba? Lalo niyan yayabang yung mga Chinese dito. Sabi ni Jokno, because of the huge list of infrastructure that we want to do, we're running out of workers in the Philippines. Ang dami pong walang trabaho na mga Filipino. Disagree tayo, mga kababayan, sa statement na to. Ang dami, yung mga OFWs natin na dati naghahanap sana ng trabaho dito, hindi makakuha, kaya sila lumarga, pabalikin na natin dito. Kung yan man lang yung sinasabi ninyo na mawawalan tayo ng mga workers. Ang daming workers, hindi makakuha po ng trabaho dito, kaya umalis. Di ba? Hindi man ito biglaan, gradual nga po. We also run out of private sector workers and we need foreign workers. Maybe Indian workers or Chinese workers. Ay, Secretary Jokno, nagkakalata na kami. Baka naman
Kasi si Joke na po mga kababayan, remember, galing ito sa past administration. Baka may malabel ka rito. Inay-inay po, Secretary, sa pagpapalabas ng mga statements. Baka magalit sa iyo yung mga Filipino at lumabas na kampi ka na sa China. Di ba? So sabi niya, the ban niya could delay projects, enforce government to shift the financing for projects that were requested from China. Yan, totoo naman yan. Di ba? Ang daming mga projects na prinamis yung China rito na hindi man nga natuloy. Di ba? At saka, halimbawa, yung mga projects, itong sinasabi mo mga projects na dati sa China, ibigay natin sa mga kaibigang bansa natin. Ganon lang pa. Siguradong ang daming mainteresado na investors. Hindi man lang sila yung may pera na pwedeng mag-invest dito sa atin. Ibigay natin sa mga Japanese, sa mga Koreans, South Korean contractors. Malamang mas efficient pa. Quality sila kung magtrabaho. Di ba? As compared dito sa mga Chinese made. Mas maganda yung technology, mga kababayan ng Japan, saka South Korea. Nangyari kasi ito, barkada kasi ni Mao Diggs. Kaya nagpasukan yung mga Chinese dito. Sabi rito sa balita, suggestion to ban Chinese contractors were prompted by the China Coast Guard's recent use of water cannons against Philippine vessels heading to Ayungin Shoal. Senate President Juan Mig Zubiri made the suggestion of banning Chinese contractors connected to the government's projects as it makes no sense anya to give billions of pesos to a Chinese contractor, state-owned pa siya. Pag-ari ng gobyerno ng China, who will bring the profits back to China. Yung kita, pabalik sa China, ng Chinese-owned, China-owned mismo, government-owned, state-owned contractor, ipambibili ng armas, i-construct ng ginagawa mga kababayan ngayon na sabi may ginagawa na dyan sa West Philippine Sea airstrip. So parang tinulungan pa natin yung mga Chinese para makagawa sila ng mga actions against us. So may punto mga kababayan si Mig Zubiri. Ginigisaan niya tayo sa sariling mantika. Ito yung statement ni Migs. Ginigisa sa sariling mantika, Migs Zubiri slams government deals with China despite maritime row. So during the Development Budget Coordination Committee briefing at the Senate on the proposed 5.7 trillion budget, trillion pesos budget for 2024 kahapon po, Zubiri criticized the Philippine government's contracts with Chinese state firms. Yung mga past ito that will in turn bring windfall profit anya for Beijing to continue its bullying tactics in the West Philippine Sea. So I am for Mig Zubiri po. So sabi rito sa balita, just in Manila Bay, the Gatchalian family-led Manila Waterfront City Development Project anya contracted a subsidiary of a blacklisted firm, China Communications Construction Company or CCCC, to carry out the reclamation. Washington blacklisted the CCC for its role in building militarized artificial islands on the South China Sea. It makes no sense for us to give billions of pesos to a Chinese contractor, state-owned, who will bring the profits back to China. And that profit anya, because it's state-owned, will go back to fund the different activities
in the West Philippine Sea. Para anyang niluluto natin yung sarili sa sariling mantika. So malinaw po yung statement ni Senate President Mig Zubiri. O ngayon, sabi po ni Migs, the Philippines can seek official development assistance from partner countries which respect the rules-based order in the South China Sea. So, kuhaan niya tayo ng ibang mga contractors natin. Yung hindi nang-aapi sa atin. I think we all have to stand up with what's happening in the West Philippine Sea. You have to make a policy decision. Sabi po ni Zubiri sa mga economic managers, nandun pala, doon pala yun sinabi ni Mig Zubiri mismo. Kay Benjok, no? Sabi ni Migs, masyado tayong believe sa China. Noting that, he added, noting that contracts can also be entered into with South Korean or Japanese firms, anya. Tama po. O ngayon, idagdag ko na lang po itong balita. Related po naman siya sa West Philippine Sea. A government defense official said that China is using psychological warfare to confuse Filipinos on the issue involving the West Philippine Sea. We're struck in the Chinese narrative, sabi po ni, ginagamitan tayo ng SAIWAR, ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Yan po. Yan man talaga po, ginagamitan tayo ng SAIWAR. Pinag-aaway-away yung mga Pilipino. Sabi po ni Malaya, we are stuck in the Chinese narrative, anya. We tend to buy China's SAIWAR. Remember, all this is part of the China SAIWAR because they wanted us fragmented as a nation. Malaya said that this supposed agreement between China and the Philippine government for the removal of BRP Sierra Madre of Ayungin Shoal is part of China's SAIWAR tactics. Sabi niya, the less harmonious and less unified we are in this position, it plays into the game of China. He added, noting that the recent statement of Beijing convincing the government to set aside sovereignty for potential joint development in the region could be considered part of China's rules. Taktika niya ng mga Chinese ito. Malaya brushed aside the proposition saying it would compromise the country's exclusive economic zone in patrimony. So tama po, ito rin yung sinasabi natin, di ba? Bakit sila makikipagsosyo sa atin? Joint, exploration, joint project, joint development. Hindi pwede. Ang atin ay atin, yung kanila, di kanila. Dapat ganon. It cannot be subject to joint development again. This is the playbook of China, he said, referring to a suggestion of the Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in the recent Pandesal Forum. Iningnan ko po itong Pandesal Forum, yung mga nandun, karamihan po may Chinese sounding family names. What? Malamang mouthpiece din po. What? Di ba? Sabi niya, China is doing all dirty tactics in different dimensions to pursue its mission in the South China Sea. What has been uttered by China in WPS issue are all considered SAIWAR in propaganda strategy. Tama. Pero tayo po, hindi tayo ma-auto nila. Alam natin yung ating klarado, yung ating pagkaintindi at klarado po yung ating posisyon. Ayos, baka lang mga kababayan gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa pananigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, full supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Okay po? O, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayas, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.